Ayan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Dito po sa video ito ay matutunghayan po natin ang paliwanag ni Miss Jam Magno kung paano niya baluktutin at paano niya gawing tama ang isang mali. At ito po ang video ito. Ako na biglang may nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindihin nyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Ito po hindi ko alam kung paano nasasabi ni Miss Jam Magno ito na ginagawa niyang tama ang isang mali. Siyempre, nagdudusa na po ang mga miyembro ng PhilHealth dito. At saka, hindi naman ang may problema dito ang PhilHealth dahil hindi naman sila ang problema dito. Di ba? Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Alam niyo po, ang reserve fund ng PhilHealth ay nasa batas po yan. Ine-expect po ng batas na talagang sosobra yan. Ganyan po talaga ang nangyayari dyan. Tapos, yung subsidy na yan, ayan yun po yung pondo na nanggagaling sa mga iba't ibang binibigay ng gobyerno, halimbawa ng sin tax at parte ng koleksyon ng sin tax. Siyempre, ang 50% na galing sa national share na income tax ng PAGCOR. Siyempre, nanggagaling din ang 40% ng charity fund net na documentary contribution ng Philippine Charity Sweepstakes ng PCSO. Siyempre, monthly contribution ng member ng PhilHealth. At ang pinakauli, yung annual appropriation ng national na DOH na pasok sa GAA, na General Appropriation Act. National Subsidy to PhilHealth included ng GAA. Yan po. Ulitin ko ha, hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na. Siyempre, hindi magiging kawawa ang PhilHealth. Ang magdurusa dito ay ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga pasyente. Yung sinasabi ni Jam Magno na hindi kawawa ang PhilHealth, yung mga empleyado dyan ng PhilHealth, hindi talaga kawawa. Kasi sasahod at sasahod pa rin yung mga yan. Kahit na hindi mo bigyan ng subsidy. Dahil nga yung mga pondo nila 600 billion na reserve fund, dyan sila kukuha ng sahod nila. Pondo. Sa hindi po nakakaalam, ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency, kundi nag-underspend po siya. Kaya nga po, hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. Kasalanan po ito ng PhilHealth. Hindi Gano'n naman pala. Kasalanan talaga ng PhilHealth. Bakit ang taong bayan ang nagdurusa? Dapat bigyan nyo ng parusa yung mga taga PhilHealth na yan. Kasi sila ang may mga kasalanan dyan. Di ba? po ng gobyerno in general. Ang PhilHealth po ay question, bakit sa dami-dami ng pera nila, 'di ba? Ang laki pa rin ng contribution at hindi pa rin nagbabago ang pagkaltas at sistema ng pagkaltas sa mga nangangailangan dito. Bago rin po kayong magalit, sana po isipin din po ninyo na ang medical assistance po sa mga bills ninyo sa ospital, hindi lamang po PhilHealth ang makakatulong. Meron po tayong MAIP program ng DOH at of course the medical assistance galing po yan sa DSWD. Ayan nga ang problema. Sa PhilHealth lang talaga nakatutok ang taong bayan. Bakit pa sila pipila sa pinagsasabi mo sa MAIC, sa DOH? Ayaw na nga nilang, kumbaga, palipat-lipat sila ng pila. Sabihin, partial ang mangyayari. Di ba dapat sa PhilHealth lang, isang pilahan lang?
Ang hirap pa yung pumila. Pipila ka ang haba-haba. Pagdating mo, pag once na tinanghali ka, yari na. Baka hindi mo paabutan ang target at quota ng pilahan na yan. Hindi rin po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. Hindi po yan Nako, kung totoong fake news yan, ipaliwanag mo kung saan napunta. Magbigay ka ng proof kung saan napunta yung mga subsidy na dapat ilalagay sa PhilHealth. Di ba? O saan mapupunta yung mga darating na subsidy papuntang PhilHealth? Saan nyo nilagay? Ngayon, magbigay kayo ng proof. Magbigay ka dyan, Magno, ng proof. totoo. Hindi rin po totoo na magsasarado ang PhilHealth na kakawawain ang sambayanang Pilipino. Hindi po yan totoo. Ang gusto Hindi naman talaga magsasara ang PhilHealth. Di ba? Bakit magsasara ang PhilHealth? Kumbaga general na agad ang sinasabi mo eh. Napaka dagdag bawas na yung pinagsasabi mo. lamang po ng kamera, kasama po ang Senado ay ayusin po ng PhilHealth ang sistema po nila. Question po ang PhilHealth bakit po ang taas pa rin ng kanilang mga contribution na hinihingi mula sa pangkaraniwang mga tao at hindi po nag-iiba yung pagkakaltas. Kasi di ba nagrereklamo kayo na ito po yung sakit namin, ito lang po yung kinaltas. Kasalanan po ito at dapat po itong sagutin ng PhilHealth. Ayan po. Diba? Kasalanan po ng PhilHealth yan. Ngayon, sino ba ang na-appoint dyan sa PhilHealth? Ngayon, sino ba ang in-appoint ni Pangulong Marcos Jr. kung sino ang presidente dyan, di ba? Di ba si Emmanuel Ledesma ang in-appoint niya dyan? Di ba? Dapat hindi nyo inahayaang magtagal yung taong yan dyan sa PhilHealth. Dapat dyan, iniimbestigahan nyo. Dapat ang pag-imbestigahan nyo dyan ay may ngipin. Hanggang ngayon, anong ginagawa niya? Nandiyan pa rin siya at nananatili. Diba? Ang ginawa nyo, tinanggalan nyo ng subsidy ang PhilHealth. Tinatanggalan nyo ng pondo. Tinatanggalan nyo ng income ang PhilHealth. Ang tinuturo nyo ngayon, yung 600 billion. Yan ngayon ang dinadahilan nyo. Ang pangit naman yata tingnan at pakinggan ang sinasabi mo. Again, nadadamay na naman ang tingog, nabiblame na naman ang mga walang alam. Talagang walang alam. Talagang tuptaktayin kayo dyan sa pinagkagawa nyo. Lalong-lalo na yan na ginawa ng BICAM na yan. Talagang ang ginagawa nila, nililihim nila. Bigla na lang sasambulat sa taong bayan kung ano ang pinagagawa nila. Pag pera talaga, nililihim nila at pinag-uusapan nila. Dapat sinasa publiko rin yan. At syempre, nauuna kasi kayo sa takot at hindi nyo naman inalam yung sitwasyon. Uulitin ko, ang PhilHealth po ay hindi ho kawawa. Ang atin pong premier Talagang inuulit mo, talagang hindi kawawa ang PhilHealth. Kasi ang PhilHealth, kahit sabihin mong hindi tanggalan ang, kahit na hindi lagyan ng subsidy, sasahod at sasahod pa rin ang mga empleyado dyan. Yan yung mga salarin, di ba? insurance provider po sa Pilipinas, which is PhilHealth, may 600 billion po. Kaya po napag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero Kaya po, ang reserve fund na yan ay ini-expect talaga ng batas na talagang sobra-sobra yan. Dahil dyan kumukuha ng pang-invest ang PhilHealth para sa profit at mga tinutubo ng ipag-invest nila para maibigay at magandang tama sa mga indirect na mga beneficiary dyan. Yan ang gusto nilang mangyari, kaya nasa batas yan. hindi rin totoong wala silang matatanggap dahil inallocate pa rin ang kanilang operational expenses. May matatanggap pa rin sila to operate the agency in general. Alright? Kasi ang budget naman po na galing sa PhilHealth ay galing din naman ho yan sa mga contributions na kinakaltas po sa atin. So it doesn't mean again na Yun yung tinatanggal nyo. Yung galing ng contribution na papuntang PhilHealth, yung subsidy na tinatanggal mo na nanggagaling sa Syntax, nanggagaling sa PAGCOR, na nanggagaling sa sweepstake, PCSO, at monthly contribution ng member PhilHealth. Lalong-lalo na yung annual appropriation ng national ng DOH, yung GAA.
Yun yung mga tinatanggal nyo. Sarado ang PhilHealth na magko-contribute ka tapos wala na itong mapupuntahan. Pag wala na itong mapupuntahan at hindi epektibo ang serbisyo, ang PhilHealth po ang kailangang managot. Hindi po ang Oh, tama naman talaga. Ngayon, nasa na yung hearing? Nasa na yung matitigas ninyong congressman dyan na mahilig mag-contempt? Di ba? Bakit hindi niya pinatawag ang presidente ng PhilHealth? Palibasa, puro politika ang pinagagawa ninyo kay Inday Sara. Di ba? Buong taon. Yan lang pinagagawa ninyo. Hindi man lang kayo nagbuo ng committee para sa PhilHealth. Hindi niyo man lang inimbestigahan ang PhilHealth. Puro mga allocation at pagwawaldas ang ginawa nyo sa PhilHealth. Pinalipat-lipat nyo ang pondo ng PhilHealth, 89 billion. Nilipat nyo sa ibang government agency. Ano nangyari? ibang tao. Question pa nga ang hindi paggamit ng PhilHealth sa pondo nila ng mismong si Senator Bongo. Tinanong niya kung bakit ganito ang nangyayari at hindi nila ginagastos kahit alam naman nila na meron ito. Ang hindi paggastos ng pondo ng PhilHealth ay yun ang nangangahulugan kung bakit hindi pa rin bumababa kahit may batas na ang contributions ng mga tao. Ayan ang mahirap sa Senado. Hindi nila tinutukan ng husto. Dapat noon pa tinutukan na nila yan. Pero ang problema, kaya pala hindi tinutukan dahil ang BICAM may plano. Hindi bibigyan ng subsidy pala ang zero subsidy ang PhilHealth. Yung pala ang nangyari. Dapat noon pa ginawa na nilang maparusahan kung sino ang managot dyan sa PhilHealth. Sa PhilHealth. Hindi rin po nagbabago ang pagkakaltas, depende sa sakit po ninyo pagpasok nyo sa ospital dahil hindi rin ito binago ng PhilHealth at PhilHealth lang po ang pwedeng magbago nito dahil sila naman po ang insurance provider. Kaya sa lahat po ng mga tao na nag-ukomentado sa Facebook ko, nagme-message at napunta na naman sa amin ang blame at sinabi na naman na tinanggal namin ang pondo, hindi ho. Dahil hindi naman ho pondo o budget ang tinanggal kundi subsidy. Hindi po talaga mauubusan ng Ganun na rin ho yun. Yung mga nanggagaling na binibigay ng subsidy ng gobyerno, yun yung tinanggal nyo. Tinanggal nyo yung pondo. Yan ang nangyari ang pinagkakainitan nyo, ang pinagkakadiskitahan mo, Jam Magno, yung 600 billion. Actually, hindi na nga 600 billion yan eh. 431 billion yan eh. Ayon sa spokesperson ng PhilHealth yan eh. Noong in-interview ni Manong Ted Pailon. Yan po yun. budget ang PhilHealth dahil kinakaltasan pa rin naman tayong lahat. Kasama ako. Kasi kahit man volunteer ako, I still pay yung kailangan kong bayaran to keep my PhilHealth alive kasi may beneficiary ako, which is Tony. Kaya sana bago kayo mag-orimentado. Kaya mo lang nagsasabi yan kasi kayang-kaya mong magbayad ng bills at hindi ka nagkakasakit ng matindi. Hindi ka na-operahan ng mahal ang bayad. Diba? Nasasabi mo lang yan. Kaya hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sinasabi ni Jam Magno. Kung paano niya ito nasasabi. Bakit? Siya ba ang kasama ba siya nung gawin ng bicameral na gawing zero subsidy ang PhilHealth? Kasama ba siya sa mga pinagagawa ng congressman sa Senado? Miyembro ba siya ng Senado at Kongreso? Kaya wala pong mangyayari kung ganyan kasinungalingan at ginagagawa ni Jam Magno. Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.